Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Ito ay ang video regarding sa kaluluwa na humihingi ng dasal. Ang kaluluwa na yun ay wala sa impyerno. So sabi niya almost 13 years na siyang patay, pero wala siya sa impyerno. So wala din siya sa langit. So ibig sabihin nasa purgatorio siya. So makikita ba ang purgatorio sa Bible? Sabi ng marami sa akin ay wala pong makikitang purgatorio sa Bible. So dito tuklasin natin kung saan nakalagay ang salitang purgatorio. So nandito, ito, pakinggan nyo. Ito ang pag-uusap ng mag-ina noong natapos na ang pinako sa krus si Jesus at namatay at muling nabuhay na siya. Ito ang pag-uusap nilang dalawa. Nang mag-usap si Jesus at ng Birheng Maria ay narinig ng isang santo na si San Mateo ang pag-uusap ng mag-ina. Ang sabi ni Jesus sa ina ay ganito: "Ina, mula nang ako'y magkatawang tao sa mahal mong tiyan at ipinagbubuntis mo ng 9 na buwan, hanggang sa mapako sa cross at ako'y malibing, ay alin ang hirap mong dinamdam ng lalo sa lahat?" Ang sagot ng mahal na birhen ay ganito: "Ang kauna-unang hirap na aking dinamdam ng labis ay nang hulaan ka ni San Simeon at ipinahayag sa akin ang madlang kahirapan mong sasapitin. Ang ikalawa kong hirap ay noong mawala kang 3 araw na himatay ako doon sa lansangan Amargora noong kasama ka naming magsimba sa Jerusalem. Lalong-lalo na nasabihin sa akin ni Magdalena na nakita kang magpalimos at sa mga tindahan at walang naglimos sa iyo. Isa man ay yaon ang pagkalugmok ko sa mga lansangan at ako'y sinakbibi ni Magdalena, kaya ako'y nakatindig at ako'y inakay kung kaya ako'y nakalakad. At pati ang buhok ko ay nagkasabog-sabog at nagkalugay-lugay. Ang ikatatlong hirap na aking tiniis ay noong ikaw ay magpaalam sa akin upang sumugba sa madlang kahirapan. Ang ikaapat na hirap ay noong makita kitang hinampas ng mga Hudyo ay naglagos sa puso ko't dibdib ang di kawasang hirap. Ang ikalimang hirap ko ay nang ikaw ay nagpasan ng cross sa lansangan ng Jerusalem. Ang ika-6 na hirap na aking tiniis ay noong makita kang nakapako sa cross sa bundok ng Kalbaryo hanggang sa ikaw ay inatid sa libingan. Ang kahuli-hulihan at walang katapusang hirap sa akin dinamdam at tiniis ay noong ikaw ay malibing at ako'y nangunguli ng lubos sa iyo, anak ko. Ang sabi ni Jesus, sukat na ina ko. Sa mga dalita't hirap mong tiniis, ang sinumang Kristiyano na bumati ng 3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, at 3 Aba po Santa Mariang Hari ay magkamit ng lubos na kapatawaran
sa kanyang pagkakasalang nagawa at makakahango ng 15 kaluluwa sa purgatorio at pati ang kanyang mga kamag-anak ay mahangong lahat sa kahirapan. Ayun ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Yung mga hirap na tiniis ng ating mahal na ina, Mama Mary, yun po ang ipinapangako niya. Ang sinumang Kristiyano na bumati ng 3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, at 3 Aba po Santa Mariang Hari ay magkamit ng lubos na kapatawaran sa kanyang pagkakasalang nagawa at makapaghango ng 15 kaluluwang naghihirap sa purgatorio at pati ang kanyang mga kamag-anak ay mahangong lahat sa kahirapan. Napakaganda ng may kapatawaran pala. May kapatawaran at nakakapaghango pala tayo ng kaluluwa na nandoon sa purgatorio kung tayo ay bumati, magdasal sa ating mahal na ina. So isa pa, ang pahayag ni Kristo sa ibang santo at santa. Ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo ay kay Santa Gertrudes ay ganito: yung ipainom sa akin na mira at apdong mapait nung ako'y nakapako sa krus sa mga hirap na aking tiniis noon, ang sinumang Kristiyano na mag-ukol ng 3 sumasampalataya ay tatanggap ng kapatawaran sa nagawang kasalanan. At ang sabi pa niya, ang singsing na ito ni Gertrudes na galing sa korona ko ay tatanggapin mo at pakamahalin at iyong pakaingatan. At ang sino mang Kristiyano na magdasal ng 5 Ama Namin at iukol sa aking korona ng tinik ay pagkalooban ko ng lubos na kapatawaran, alang-alang sa pag-alaala niya sa mga tinik na bumaon sa aking ulo. May nabanggit na 5 Ama Namin. Ang 5 Ama Namin ay nakapasok sa rosary. Ang rosary ay hindi po simple lang, dahil ang rosary ay mayroong 5 Ama Namin at mga misteryo na tag-5-5. Mayroong misteryo ng tuwa, misteryo ng hapis, misteryo ng luwalhati, misteryo ng liwanag. So mayroong bawat misteryo ay may tagli-5. Parang dito sa kamay natin, ang Ama Namin, itong sa ulo, kamay, 2 kamay, at 2 paa. Yun yung Ama Namin. So, ang misteryo nandito. Misteryo ng liwanag, 5. Kagaya ng, kuha tayo ng guide ng kasi di ko naman memorize. Di ko memorize ang mga misteryo. Sino pa yung nakaka-memorize ng misteryo? Palagay natin, ito yung misteryo ng nandito ang misteryo ng hapis. Ang hapis ay, ang unang misteryo ng hapis, ang paghihirap sa laman ng Getsemani. So pangalawang misteryo ng hapis, ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Ang pangatlo ay ang pagkaputong ng koronang tinik. Ang pang-apat, ang pagpasaan ng cross. Ang ikalima, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa cross. So nandoon yung pag-alaala. Ang sabi niya dito,
ang sinumang Kristiyano na magdasal ng 5 Ama namin at iukol sa aking kurunang tinik ay pagkalooban ko ng lubos na kapatawaran, alang-alang sa pag-alaala niya sa mga tinik na bumaon sa aking ulo. Mga hirap, so yun yung hapis, oo. So nandoon yung kanya kasama sa rosary. So ang rosary naman ay hindi po siya pang Pilipinas. Yun po ay isang pang universal, pang buong daigdig ang rosary. So nandoon na lahat yung inaalala natin ang mahal na ina, kanyang ginawa nung siya ay nagkatawang tao. Panginoong Hesus, nandoon na, nakaugnay na lahat. At nandoon yung kapatawaran sa 5 Ama namin, mapapatawad ka sa iyong kasalanan. At ang matatagpuan din ang mga misteryo. Ang mga misteryo ay may 5 misteryo. So, mga misteryo. Andito mabibilang din sa kamay natin, may tagli-5 tayong daliri. Yun ay mga misteryo. Pati sa paa, daliri ng paa, misteryo. Nandito din, pag pinagsama natin ng kamay, 10. Yun yung Abagidong Maria, 10. Ang paa din, 10. Pero pinaghiwalay. Napaka misteryo ng rosary. Dahil hindi ito pang Pilipinas lang, pang universe. Tingnan mo yung rosary. Itong rosary na to, bilog ang rosary. At may 5 Ama namin. Itong dito ay 5 sa mga hindi marunong mag-rosary. Nandito yung Ama namin. Nandito. Ayan. Ito yung Ama namin dito. 5 Ama namin. So nandoon nakapasok yung rosary. So pang universe. Bakit pang universe? Bilog itong rosary. Universal, ito yung mundo. Kaugnay sa mundo. Ang ating katawan ay parang bilog din. Nandoon siya. Nandito din yung mga tagli-5 misteryo. Yan, nandyan din. Pwede mo magamit kung mamatay ka, mayroon ka ng dalang rosary. Yun yung guide. Nandoon ka na sa guide mo, yung katawan mo. Yun yung gamitin mong guide kasi wala ka madadala dito sa lupa. Wala ka madalang rosary papunta sa langit. So andun yung mayroon ka ng guide, yun na yung guide mo, yung katawan mo. So may guide ka na. So dito sa rosary ay baliktad. Ang rosary ay nakabitin ng cross. Ito, nakabitin ng cross. Ito, nakabitin. Bakit nakabitin ang cross? Ayun, may tuklasin niya natin yung bakit nakabitin ang cross. Tuklasin natin kung saan matatagpuan ang cross na kabitin. So punta tayo sa cross. Hanapin natin muna kasi maraming marami pong halukayin natin kung saan siya matatagpuan ang cross. Sinsya na po kasi hanapin muna natin. Ito ay yung nakasulat, ang INRE, ang cross. Narito ang kasaysayan ng cross. Ang cross ay sagisag, watawat at tanda ng mga Kristiyano, sapagkat sa cross napako at namatay si Kristo. Iyan ang tanda at sagisag ng matibay na pananampalataya kay Kristo ng buong sangkristyanuhan. Bukod diyan ay sinasabi sa kasaysayan na sa tuktok nitong mundo ay may cross na nakabitin, nagniningning at nagliliwanag. Sinasabi sa cross na ito
pinagtibay ang sumpaan ng tatlong persona. At sa krus ding ito, pinagtibay ang kanilang sumpaan at pagkakaisa. Ito ang krus Sancti Pater Benedicti. So, ang krus Sancti Pater Benedicti, isang Latin yon. So, ang Latin na yon ay ginagamit panlaban sa mga masamang espiritu. Yung tandaan nyo yun, Cross Sancti Pater Benedicti. Isang cross. Yun ang ginagamit ni Saint Benedict. Ito pa isa, ang karugtong nun, Cross Sancta Sit Mihi Lux Nun Draco Sit Mihi Dox. So, yun ang pangalawang cross. Cross Sancta Sit Mihi Lux Nun Draco Sit Mihi Dox. Panglaban sa mga bad spirit. Kung matatandaan nyo, may makikita kayong sinasabit ko yung cross o nahihirapan yung kaluluwa nung nahihirapan siya, hindi nila kaya ang cross, nahihirapan sila. So 3 times ko nang ginawa yung sinabit ko yung cross sa pasyente. Totoo, nahihirapan, pati yung mga duwinde, nahihirapan sila, mga itim na kapangyarihan, nahihirapan sila sa cross. So mabisa po ang cross, banal po ang cross dahil ito ay sagisag. Ang cross ay sagisag. Yan ang tanda at sagisag ng matibay na pananampalataya kay Kristo sa buong Kristyanuhan. Bukod dyan ay sinasabi sa kasaysayan na sa tuktok nitong mundo ay may isang cross na kabitin, nagniningning. Sinasabi sa cross na ito, pinagtibay ang kapangyarihan ng tatlong persona. Dito pinagtibay ang kapangyarihan ng tatlong persona. So, yun ang cross. So, sa mga hindi po Katolik, alam ko mayroon pong hindi Katolik makakapanood. Pasensya na po. Ito po yun binabasa ko. Ay naniniwala po ako kasi dito pinanggalingan ng mga nakikita nyong panggagamot. Yun po ay pagtawag lang sa kanila at hindi po yun ako yung manggagamot. Tinatawag lang ang Espiritu ng Diyos para sila'y magamot. Sila ang gumamot, hindi po tayo yung manggagamot. Wala po tayong kapangyarihan na ganun. Yun po, ang Diyos po ay isang salita at ang salita ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay iginawa sa pamamagitan ng salita. Nasa salita ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng mga tao. So, sana po makapulot kayo ng kunting aral na magagamit para tayo po ay maligtas sa kapahamakan, mapunta tayo sa impyerno. Maraming salamat, magandang araw. Kung ito naman ang video na inano natin para kung gusto nyo, i-like nyo at i-share para po sa kung gusto nyo ipagdasal natin yung mga, kung gustong mayroong sumama na magdasal para sa mga kaluluwa ng mga yumao ng ating mga kamag-anak natin, kaibigan. So nandoon binasa ko na pwede silang mahango sa kahirapan sa purgatorio.
So mahirap din pala ang purgatorio. Ang lalong mahirap yung sa impyerno. So di ko na po alam kung mahahango yung nasa impyerno, wala na pong nakasulat na yung nasa impyerno ay mahahango pa. So like nyo lang kung gusto nyo sumama magdasal. Actually totoo, almost magto 2 months na po akong nagdadasal para sa mga kaluluwa na mga kamag-anak, kaibigan, mga kilala, lahat ng nakikilala ko na yumauna ay pinagdadasal ko. Kasi nandoon naman ang sinabi ng Panginoon, 15 na kaluluwa at ang mga kamag-anak ay mahahango lahat. So sana marami tayong matulungan mga kaluluwa. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Gabayan na kayo palagi, pagtanggol nawa kayo sa lahat ng kapahamakan. Lalong-lalo na yung ating mundo, ang ating bansa, ating mundo, ang buong mundong daigdig na napipinto sa malaking digmaan. Kasama na rin yan sa pagdadasal ko. Katahimikan, saway nawa ng mga arkangheles, ang mga masamang espiritu na gustong manggulo dito sa lupa. Alam ko may mga masamang espiritu na nasa paligid natin at gusto tayong wasakin. Dadalhin nila tayo sa impyerno. Naway masaway ng mga arkangheles, pagtanggol tayo sa lahat ng kapahamakan. Maraming salamat. God bless po sa lahat.